Ngayon, pag-aralan natin ang function nito guys, no, itong may timer. Paglagyan natin ito ng power supply guys, ang line 1 at saka line 2, pag i-press natin itong start button, pag i-press natin to guys, magko-close ito guys, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Unang gumana ngayon ang Y. Ang Y guys, no? Paggana ng Y, magko-close ito guys. Pag close nito, tapos ngayon, mag-o-open naman ito guys, no? Mag-o-open ito. Kung makikita natin. Ngayon, pag bitawan natin tong start button guys, babalik to sa normal position na naka-open. Ang kuryente ngayon guys, dadaloy dito, no? Still pa rin gumana ang Y natin at saka timer gumana na rin. After 3 seconds guys, i-close to ng timer natin. I-open naman ito ng timer natin, no? Mamamatay ngayon ang Y. Pagpatay ng Y guys, magko-close ito. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ang delta. Paggana ng delta natin, magko-close ito guys. Mag-o-open naman ito guys, no? Dahil namatay yung Y natin, mag-o-open naman ito. Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Tapos ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito. Gumana ang delta natin. Dahil namatay yung timer natin guys, mag-o-open naman ito. So, ang gumana ngayon ang delta, no? Ngayon, pag i-press natin to guys, mag-open ang contact nito. Gaganon siya. Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon itong delta natin. Pagpatay ng delta natin guys, mag-open ito. Magko-close naman ito guys, no? Tapos ito pala, magko-close din ito. Kasi nga namatay yung timer natin. Pag bitawan natin itong stop button natin, magko-close ito guys, no? Magko-close ito guys. Pag close niyan, mamamatay ngayon ang delta natin. Pagdadako naman tayo dito guys, pag i-on natin itong circuit breaker, kung makikita natin, no, ito yung overload natin. Ito na siya sa taas. Tapos ngayon, pag i-on natin itong circuit breaker natin, may kuryente kaagad, no? Pero ang kuryente hanggang dito lang. Hindi gagana ang 3-phase motor natin. Ngayon, unang gumana dito ang Y, no? Paggana ng Y, magpo-close din ito guys, no? Pag close niyan, kung makikita natin ngayon, gagana ang 3-phase motor sa Y. After 3 seconds guys, mag-o-open ito. Pag open ito, mag-close naman ito guys, no? Ang sa delta. Ito kasi yung sa power supply ng ating contactor dito sa taas, kung makikita natin, no? Pag close niyan, gagana ngayon ang motor natin sa delta connection. Kung makikita natin, no, pag mag-delta siya. Mag-close kasi ang 1 at saka 6, 2 at saka 4, 3 at saka 5, no? 1 at saka 6, 2 at saka 4, 3 at saka 5, no? Magko-close siya. Pag mag-Y naman, 5, 6, 4, no? 5, 6, 6, 4, mag-close together. Dahil may jumper siya, no? Ganon siya, no? Ngayon, pag i-press natin ito mamamatay, mag-open naman ang contact nito. Kung makikita natin. Ganon ang function niya, guys. Ito yung actual connection niya, guys, na kinabit ko sa motor, yung Y-delta connection using to contactor with timer. Kung makikita natin, guys, panoorin natin ang video. Tapos ngayon, dito naman sa walang timer, pag i-press natin tong start button guys, magko-close ito, no? Kung lagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, gagana ang Y natin, no? Dahil wala tayong timer guys, huwag kaagad natin bitawan itong natin, start button. Counting muna tayo ng 3 seconds bago natin bitawan, no? Ngayon, pagdating ng 3 seconds, magko-close ito guys, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gumana ang relay. Itong relay natin, no? Paggana ng relay, i-close to ng relay. Kung gumana pala itong Y, mag-o-open pala ito, guys. Ito kasi yung interlocking ng Y. Hindi mo na kaagad gumana ang delta natin, no? Dahil gumana ang Y. Ngayon, pagbitawan natin to, guys, pagbitawan natin to, babalik to sa normal position na
naka-open. Gaganon siya, no? Naka-open siya. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Dahil namatay yung Y, mag-open naman ito, no? Mag-open ito. Ang kuryente ngayon, hanggang dito na lang, no? Mamamatay yung Y natin. Dadaloy dito ang kuryente, no? Dahil namatay ang Y natin, magko-close ito, guys. Gumana ngayon ang delta at saka relay. Itong relay natin at saka delta, no? Kasi itong relay kasi natin, para lang mayroong latching sa ating delta. Yun ang purpose niya, guys. Ngayon, pag i-press naman natin itong stop button, mag-open ito, gaganon siya. Ang kuryente hanggang dito na lang, no? Ito kasi yung overload natin. Mamamatay ngayon ang delta natin. Kung gumana pala itong delta natin, guys, mag-open pala ito. Pag gumana siya, no? Pag gumana ang delta natin, mag-open pala yan. Pag mamamatay, magko-close ito ulit. Tapos ngayon, ito naman, mamamatay ang delta dahil nag-open dito, no? Pag patay ng delta, guys, mag-open naman ito, no? Dahil namamatay din ang relay natin. Mag-open ngayon. Open na siya, patay ang delta at saka relay natin. Ngayon, guys, pag bitawan natin to, babalik siya sa normal position na naka-close. Kasi itong push button natin ginamit ay momentary push button. Ibig sabihin, pag i-press natin, pag bitawan, babalik siya sa normal position niya. Ganun siya, guys. Itong dalawang ito, guys, ang interlocking niya, no? Pag gumana ang delta, pag i-press natin itong start button, hindi gagana ang Y dahil mag-open ito. Pag dito naman, guys, pag i-press natin to, wag mo na kaagad nating bitawan dahil wala tayong timer. Counting tayo ng 3 seconds, 1, 2, 3, saka natin bitawan. Yan, nag-delta na siya, no? Ngayon, pag i-press natin to ulit itong start button, hindi gagana ang Y natin dahil nag-o-open ito. Kung makikita natin, no? Ngayon, pag i-press natin to stop, mamamatay siya, no? Ito naman yun, guys, yung Y-delta connection natin na dalawang contactor, wala namang timer ito. Ito yung function niya, guys. Panoorin natin. Kinabit ko yan sa motor. Counting tayo ng 3 seconds bago natin bitawan dahil wala tayong timer. Try natin. 1, 2, 3, saka bitaw. Ngayon nag-delta na siya, guys. Pag pindutin natin itong start ulit, hindi siya papasok dahil may interlocking. Try natin. Yan. Hindi siya papasok. Maliban na lang kung patayin natin. Try natin ulit. Counting tayo ng 3 seconds bago natin bitawan. Pag pindot kasi natin, guys, mag-Y siya. After 3 seconds, pag bitaw mo, mag-delta. Try natin. 1, 2, 3. Ayan, mag-delta na siya.